Nag-apply sa isang sikat na kumpanya ng clothing line, sinati bilang isang designer. Isang linggo matapos nilang makarating ng Canada, hindi naman siya doon nabigo dahil sa mga credentials niya at talento ay kaagad siyang tinanggap kahit pa inamin niya sa kanila na meron siyang anak. Umano ay hindi naman magiging sagabal o balakid sa kanyang trabaho ang kanyang kasamang anak. At dahil sa naging matunog na pangalan niya online na nadadawit sa gobernador na hindi nakaligtas sa kanyang kaalaman na kumalat online, ay inaasahan na ni Nati na mahirapan siya at mabubuli kahit nasa ibang bansa siya. Ngunit kabaliktaran naman noon ang nangyari. Dalawang palad siyang tinanggap ng kumpanya na malaking bagay na pinagpapasalamat niya. Tahimik na pinanood niya rin ang naging press conference ni Gaston. Pagkaraan ng ilang araw na aminin niya sobrang nasaktan siya. Nakikita niya na hindi pa talaga handa ang gobernador na manindigan sa kanilang mag-ina. Kung kaya naman, hindi niya na yon ipipilit pa na gawin niya. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na tinatanggap ng magiging kapalaran nila ni Gaston. Ano pa bang aasahan namin ni Brixton sa kanya? Mahinang tanong niya habang sinasarili lang ang sakit ng puso niya. Ayaw niya makinig sa suggestion ko na ipakilala kami. Pero sa bandang huli, nabanggit pa rin niyang pangalan ko. Ano ba yun? Ang masaklap pa, wala kami sa press conference niya upang ipaliwanag ang side ko. Sila lang ang naroon. Abot man hanggang langit ang kanyang galit ay hindi na lang niya yon iginiit. Naging bulag na lang siya sa mga paninira online ng mga taong hindi naman siya magawang makilala at makadaupang palad sa personal. Pinalagay na lang ni Nati na wala na siyang magagawa. Kahit pa umalma siya at ngumuha, hindi na lang din siya tumawag ng kapatid at nagpabebe upang may hakbang na gawin ito. Iniisip niya na lang na marami ring inaasikasong problemang kapatid kung kaya naman hahayaan na lang niyang lumipas ang bagay na ito at matakpan ng ibang mga isyo ng bansa. Ayos lang yun. Alam kong pagtatawanan ako ng karamihan, lalo na sa background ko pagdating sa mga lalaki. Ano namang magagawa ko? Awayin sila isa-isa? Wala na akong pakialam kung anong pagkakakilala nila sa akin. Bago magsimula sa kanyang trabaho ay tumawag siya sa kanyang pamilya nang ina na ang nakasagot. Napag-alaman niya mula dito na bumalik ng pamilya ng kanyang kapatid sa kanilang villa, kung kaya naman tahimik ulit ang mansyon. Batid niyang nais na hilingin ng ina ang umuwi na sila. Nababasa niya yon sa boses nito, hindi lang masabi sa kanya ng diretsyo. Panay pahaging, hindi siya ipinanganak lang kahapon upang hindi pa mabasa ang kagustuhan nito. Kumusta naman ang lagay niyo diyang mag-ina? Ayos lang naman kayo, hindi ba? Kung nalulungkot kayo, umuwi na kayo dito. Miss na miss ko na ang ingay ni Brixton dito. Tumawa ang ginang para pagtakpan ng kanyang kalungkutan na nararamdaman sa kasalukuyan. Gusto na niyang umuwi ang mag-ina kahit pa magulo ang nangyayari sa kanila ngayon. Kumakain ba kayo ng tama sa oras? Baka mamaya ginugutom mo yung anak mo, Natalia. Umuwi na kaya kayo? Natawa na doon si Nati dahil alam niyang umiiyak na ang ginang sa garalgal nitong tinig. Ang buong akala niya noon, ang kuya Nick niya, ang paborito nito sa kanilang dalawa. Masyado lang siyang nabulag ng pagiging inggitera sa kanya. Mahal din pala siya ng kanyang ina at nagpapakita lang yun ng ginang sa mga panahon kung saan ikinakailangan ito. Mommy, ayos lang kami. Si Tito Mando at Tita Carmelita pa ba? Hindi nila kami pinapabayaang mag-ina dito. Tawagan mo pa sila at magtanong kayo. Para akong tunay na anak kung ituring nilang mag-asawa. Dapat na mainggit sa akin si Krisa dahil binibaby nila ako. Daig ko siya. Tumawa si Nati dahil narinig niya ang inang natawa na sa sinabi niya. Baka lang naman, gaano ba katagal na gustong manatili dyan? Huwag naman sanang taon, Nati. Mommy, natanggap ako ng trabaho dito at sa tingin ko, magtatagal kami ni Brixton dito. Oras na magustuhan kong company. Pwede kayong bumisita dito kung namimiss mo si Brixton at syempre ako. Wala ka namang ibang ginagawa? Pahaging niya dahil alam niyang wala naman itong ibang pinagkakaabalahan kung hindi ang makipag-meet sa amigas. Sige, next month, pupunta kami dyan ng daddy mo para bisitahin kayong mag-ina. Tumawa lang si Nati. Hindi niya alam kung tototohanin ba yon ng kanyang ina o sinasabi lang niya para panatag siya. Nagkausap na ba kayong dalawa ni? Mommy, I have to go. Mabilis na putol ni Nati sa magiging tanong ng ginang. Ayaw niya pang pag-usapan ng lalaki. Alright, sige. Mag-ingat kayong mag-ina ha. Kapag may problema, ipaalam mo kaagad sa amin ng daddy mo.
Hangga't maaari, ayaw ni natin na pag-usapan ang tungkol kay Gaston dahil mas sumasama lang ang loob niya. Nag-seen siya sa mga message nito. Ang bunga kala niya pa naman kapag ginawa niya yon at nakita nito ay muli siyang kukulitin, ngunit hindi nangyari ang bagay na yon. Alangan namang siya ang muling kumontak dito. Gayong siya naman ang may kasalanan. Nagbigay na siya ng suggestion noon, ayaw nito. Nagsabi pa siyang aakyat sila ng Baguio pero ayaw din ito. Alangan namang ipagsiksikan niya sarili nilang mag-ina. Hindi pa siya nahihibang. Kung ayaw nito sa kanila ni Brixton, mas lalong ayaw niya din sa kanila. Ganun lang yon. Lingid sa kanyang kaalaman na busy si Gaston sa pagpapasa ng kanyang trabaho bilang gobernador na tinutuo ang pagbibitaw sa kanyang pwesto bilang governor. Hindi lang yon, naging abala rin siya sa tumatakbong kaso ni Margie na mabilis sa sinimulang dinggin sa korte. Sa tulong na rin ni Nick na mabilis tinrabaho ang mga kailangan niyang papers at iba pa para madiin si Margie. Isa rin sa kondisyon ni Nick na napagkasunduan nila ay hindi niya kukulitin si Natty. Habang ongoing ang kaso nila, bagay nang malaman ni Doña Josefina ay hindi na nito mapigilang maging masaya dahil natauhan na ang anak niya. Takot ka namang pala siyang mawala, pinatagal mo pa. Kung noon mo pa yan ginawa, hindi kayo humantong dito. Nito na nakaligtas sa kanyang kaalaman kung anong tunay na nangyayari sa kanyang anak. Matigas ka hindi ba? Mama, reklamo ni Gaston na sobrang nagiging sensitive. Kada mapag-uusapan nila ang bagay na yon. Sana mapatawad ka niya, Gaston. Ang batang yun pa naman. May pagkamasama ng ugali, hindi ba? Alam mo yan, sa halip kasi na okay na kayo. Ayos na kayo, sinubok mo na naman ang kanyang pasensya. Nang dahil kay Margie, tabora. Hindi na lang kumibo ang gobernador at pinalampas na lang yan sa kanyang kabilang tenga. Ayaw niyang isipin na babalik na naman sila ni Natty mula sa simula. Kung sakali na ganun nga, wala rin naman siyang ibang magagawa. Willing naman akong gawin ang lahat. To win her back, Mama. Nung una ay nanirahan si Natty sa tahanan ng ama ng kanyang hipag na sina Mr. Celis. Ngunit hindi nagtagal, matapos ang isang buwan niyang pagtatrabaho ay pinayagan na rin siya ng mag-asawa na bumukod. Ngunit malapit lang din naman iyon sa kanilang bahay. Laking pasasalamat ni Natty na hindi siya tinuturing ni iba ng mag-asawa. Bagkos parang naging anak na siya ng mga ito dahil sa paraan ng kanilang pag-aasikaso sa kanilang mag-ina. Sigurado ka ba talaga na kaya mo na, Natty? Tanong ni Carmelita na asawa ni Armando sa araw na sinabi niyang may nahanap na siyang kanilang titirang mag-ina. Tandaan mo na palaging bukas ang pintuan ng tahanang ito sa inyong mag-ina. Para ko na ring apo itong si Brixton at para ka na rin naming anak ni Mando. Malambing nitong litanya. Opo, tita. Kaya na namin ni Brixton na bumukod. Papasyal-pasyal na lang po kami dito kapag wala akong trabaho. O kung gusto niyo po ay pwede rin naman po kayo magtungo sa tahanan namin. Ilang blocks lang ang layo lang nito. O sige iha, ikaw ang bahala. Brixton, magpakabait ka sa mommy ha. Huwag mo pasasakitin ang ulo niya. Be a good boy. Haplos pa ng ginang sa ulo ni Brixton na tumungulang habang may subong lollipop sa kanyang bibig. Very good talaga. Lumipas pang panibagong 5 buwan na para kay Natty ay sobrang saglit lang. Naging busy siya sa trabaho at sa anak kung kaya naman yung minsang pagsagi sa kanyang isipan ni Gaston ay kaagad na natatakpan hanggang sa kanyang makalimutan. Ilang beses na rin doong dumalaw ang kanyang mga magulang na kahit naroon sila, hindi rin naman nila nagawang banggitin ang tungkol sa gobernador na sa mga sandaling yon ay tuluyan ng umalis sa pwesto. Naisampa na nila ang kaso ni Margie at ilang pandinig na lang ang gagawin ay mabibigyan na rin ng katapatang hatol. Wala kang planong umuwi sa bansa o kahit ang magbakasyon man lang sana kayong mag-ina? Malapit ng Pasko. Wala, mommy. Busy ako at dahil magpapasko, in demand ang paglalabas namin ng bagong designs ng clothes. Natty, kung gusto niyo kami makasama ni Brixton, kayo ang mag-adjust. Kayong pumunta dito. Hindi na sumagot ang ginang dahil parang wala sa mood ang bunsong anak. Makahulugan na lang silang nagkatinginan ng kanyang asawang si Gelier na umiling sinasabi sa kanya na huwag nang pilitin sa gusto ang anak nila. Okay, sasabihin ko sa kapatid mo na gusto mo na dito tayo mag-celebrate ng upcoming holidays. Ginalaw lang ni Natty ang kanyang magkabilang balikat habang tutok na tutok ang kanyang mga mata sa cellphone. May message kasi sa kanyang kaibigan niyang si Farah.
Inaaya siya nito na magtungo sila ng Hong Kong upang umano'y umattend sa mask party. Nung una ay nais na tanggihan yun ni Nati. Ngunit nang maisip ang nangyari sa kanya noon kasamang hindi niya nakilalang lalaki na nakakuha ng kanyang puri, parang gusto niyang bumalik doon. Malay niya, muling magsangga ng landas nila. Baka talagang silang magkapalaran na kung sinong lalaki yon. Napaangat ng gilid ng labi ni Nati na binalingan ng kanyang ina. Blanko naman siyang tinignan ng ginang. Actually, Mommy, pwede niyo namang isama si Brixton pauwi ng bansa kasama si Maria Gina to celebrate Christmas. Susunod na lang ako doon before New Year. Ano yung ngumiti pa sa magulang na salit-salita na siyang tiningnan. Natigilan pareho sa pagkain ng kanyang mga magulang na hindi makuha ko anong ibig niyang sabihin. Ang ibig mong sabihin ay hindi ka magdiriwang ng Pasko kasama namin? Paglilinaw pa ni Gelier. Yes, Dad, pero sisiguraduhin ko na darating ako ng New Year. Saan ka magpapalipas ng Pasko? Dito. Sino kasama mo? Uuwi rin ng Pilipinas si Amando at Carmelita. Si Farah, pupunta siya dito, Mommy. Tahasang pagsisinungaling niya sa mga magulang. Dahil oras na aminin niyang kanilang plano ng kaibigan, paniguradong silang pinakaunang hahadlang sa pagiging buhay dalaga ng ilang araw. Nagkaroon ng bahid ng pagdududa ang mukha ng ginang. Ibang kutob niya sinasabi ng kanyang anak. Nakakaramdam siya ng mali. Ganun pa man, hindi na lang niya isinatinig at hinayaan na lang niya ang anak. Inisip na lang niya na kung ano man yun, paniguradong alam na naman ito ang kanyang ginagawa. Matanda naman na siya. Okay, sige. Isasama namin si Brixton pauwi ng Pilipinas pero siguraduhin mong susunod ka. Mabilis na lumipas ang ilang linggong bakasyon ng kanyang mga magulang sa Canada. Hindi naman umiyak si Brixton nang aalis na sila kung kaya naman hindi na rin nahirapan si Nati. Isang araw matapos na umuwi ng kanyang mga magulang ng Pilipinas, ay siya namang pagdating ni Farah sa bansa. Sinundo niya ito sa airport, gano'n na lang ang tingin nito nang makahulugan sa kanya nang lumulan na sila ng sasakyan. Alam na niya kung anong tumatakbo sa isip ng kaibigan, hindi pa rin nila nagawang pag-usapan dala ng busy nilang parehong schedule. Kung may pagkakataon man ay sa mismong araw lang na yon. 3 araw pang natitirang pasok ni Nati sa trabaho, ngunit nagawa na niyang i-file yon ng leave. Iginiit niya na kailangan niyang umuwi ng Pilipinas kung kaya naman agad siyang pinagbigyan ng dahil na rin sa napakaganda niyang performance sa company. Ilang beses nga rin siyang inalok ng may-ari na maging model ng kanilang company. Ngunit paulit-ulit lang yon na tinatanggihan ni Nati. Wala namang magawa ang may-ari kung hindi ang igalang ang kanyang gusto. Hindi siya nila napilit na maging isa sa mga models. Ikaw, Natalia, tatahi-tahimik ka pero may kalandian ka palang inililihim. Paano nangyari yon ha? Maang-maangan na tinignan ni Nati si Farah habang nasa kalsadang mga mata. Patungo sila sa mall kung saan sasamahan niya na munang mamili ang kaibigan ng mga damit dahil kulang daw umano ang pang-aura nitong mga dala. Ano bang tinutukoy mo? Huwag mo nga akong i-etchos. Yung tungkol sa inyo ni Governor Barcelo. Paano yung nangyari? Todo balita pa ako nun sa'yo. Hindi ko alam, may anak ka pala sa kanya. OMG! Ang talas ng dila ko pa naman nun. Ang dami mo sa aking utang na kwento. Paano nangyari nagkaroon kayo ng anak? Diyos ko, Natalia, pasasabugin mo talagang utak ko sa sobrang lala ng pag-iisip kung paano mo siya nakuha. Malakas na tumawa lang si Nati. Halata sa kanyang mukha na ayaw pa rin niyang magkwento ng tungkol sa bagay na yun ngayon, kahit na sa matalik niyang kaibigan. Wala lang, parang nasanay na siyang hindi na ito binabalikan. Pakiramdam niya rin ay parang kahapon lang siyang umalis ng Pilipinas. Niwala na nga siyang balita ngayon kay Gaston. Ni hindi na rin naman ito nagparamdam pa sa kanya kung kaya bakit pag-aaksayahan niya pa ito ng panahon. Anong gagawin niya? Siya na naman ang mauuna? At gagawa ng hakbang? No way! Never niya nang gagawin ang bagay na yon. Natuto na siyang pahalagahan ng kanyang sarili. Isa pa kung mahalaga sila ni Brixton kay Gaston, hindi nito patatagay hindi sila makitang mag-ina. Ibang-iba talagang ugali ni Gaston sa kapatid niya. Malayo. Paano ba nakakabuo ng anak ang 2 tao? Siyempre nag-sex kaming 2. Irap ni Nati na pumaparada na. Nakaani na siya kagad ng isang kurot sa tagiliran mula kay Farah na pulang-pula ang buong mukha. Nang aasar ng tingin niya kay Nati na nauna nang bumaba ng sasakyan at tuloy-tuloy na rin siyang iniwan.
Naiiling na lang si Farah dahil basang-basa niya na iwas ang kaibigan na pag-usapan nila ang lalaki. Halatang apektado pa rin ito. Alam kong nag-sex kayo, kaso paano? Ano, basta mo na lang siyang inaya na magsalpukan kayo. Tibay mo naman kung pinagbigyan ka kaagad. Saka paanong approach ang ginawa mo? Huwag mong sabihin sa akin na gumawa ka ng hakbang na maghubad sa kanyang harapan. Tapos, sinayawan mo siya. Hindi ka ganun kababa, Natalia. Iling pa ni Farah na para bang sobrang imposible na gagawin yun ni Nati, na ang totoo ay ganun ngang kanyang naging taktika. Sa bagay, kahit naman sinong babaeng gagawin yun. Tingnan mong Margie Tabora na yun. Paano ba naman kasi? Ang hot naman kasi ni Governor Barcelo. Kahit ngayon na medyo namayat siya. Makapatid garter na panty Nati. Napapareno ng kanyang mga paasin natin ang marinig ang sinabi ng kaibigan. Nilingon niya na ito tinintay na makarating sa kanyang kinaroroonan. Marami siyang gustong itanong na pwede naman niyang malaman ang sagot sa ilang scroll niya sa online matapos na itype ang pangalan ng governor. Ayaw niya lang talagang gawin niya yon. Mula na magtrabaho siya, nilaan na lang niya ang oras niya sa sarili at sa anak at sa kanyang trabaho. Kapag tumatawag sa kanya si Chris at mapag-usapan nila si Gaston, mabilis pa sa 4:00 binabago niya ang topic ng hipag. Don't tell me, tinigilan mo na makibalita sa kanya. May pananadya ang tanong ni Farah na nauna ng humakbang. Tahimik na sinundan siya ni Nati. Alam niyang kahit hindi siya magsalita, magpapatuloy na magkwento ang kaibigan. Hindi na siya gobernador. Pagkatapos sa pumutok ng issue gawa ng babaeng may kaso ngayon, bumaba na siya sa pwesto. Kinasuhan niya si Direktor Tabora? Oo. Sandali nga. Tumigil to sa paghakbang at hinawakan na sa magkabilang balikat ang kaibigan. Hindi ka na talaga nakibalita pa sa kanya? Goodness, alam mo kung sino pang abogado na humahawak ng kaso niya. Ang kapatid mo. Napakurap na ng kanyang mga mata si Nati. Hindi rin naman nababanggit yun ng kapatid kapag tumatawag. More on kamustahan lang sila sa trabaho at mga anak. Pagkatapos, papatay na rin niya ang tawag at magiging normal ang lahat. Ibig bang sabihin nito, pagkatapos noon hindi na kayo ulit nag-usap? Marahang tumango si Natin ipinagpatuloy ng lakad. Nakapasok na sila sa first floor ng mall na kanilang pakay. Haru, Diyos ko naman. Kung ako sa'yo, papanoorin ko ulit ang mga videos niya. Tsaka bakit hindi kayo nag-uusap? Kung kailang nailabas ka na sa publiko, tsaka kayo naging ganyan? Oh my goodness. Huwag mo sabihin sinukuan mo na siya. Hindi sinagot ni Nati ang iba pang sinabi ng kanyang kasama. Naiwan ng kanyang isipan sa katotohanan na resign na ito bilang governor. Ibig sabihin ba noon ay plano pa rin itong pakasalan siya kahit na ganun ang nangyari sa kanila? Imposible. Kung ganun ang kanyang plano, bakit hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin siya kinokontak? Bakit hinahayaan lang siya nito? Mahaba ang 6 na buwan, ni isang beses doon hindi to kinontak din. Hindi akong sumuko, siyang nagkulang. Siyang hindi kami pinaglaban ni Brixton kaya wala akong kasalanan. Napaawang ng bibig ni Farah, hinabol ng kaibigan at sa inakbayan. Mamaya, bago matulog, kailangan mo ikwento sa akin ang lahat. Hindi kita sasama sa Hong Kong kapag hindi mo sinabi sa akin ang buong love story nyo ng tiyuhin ng hipag mo. Tingin ko, kayo pa rin naman niya hanggang sa dulo. Tinignan na siya ng masama ni Nati sa kabila ng magandang sinabi niya sa dulo ng kanyang litanya. Huwag mo kong tingnan ng masama, Natalia. Best friend tayo tapos ang dami kong hindi alam sa'yo. Gusto kong malaman kung anong pakiramdam nang makuha mo ang lalaking gustong-gusto mo. Sobrang saya ba? Anong feeling? Sa naging katanungang yon ni Farah ay numula ng mukha ni Nati. Gayunpaman, nanatiling tikom ang bibig niya. Ang dami mong tanong. Bilisan mo na nga mag-shopping. Sabit niyang hinila ng kaibigan upang makapagsimula na sila ng gagawin. Malakas na naman siyang tinawanan ni Farah habang nanunukso ang mga mata niyang nakatitig. Oo na, Natalia. Hindi mo naman ako kailangang hilahin. Maglalakad ako ng maayos. Bitaw na nga. Sa kabilang banda ay maluhaluhang pinagmasdan ni Gaston na tumakbo palapit sa kanya ang anak. Tinawagan siya ni Nick at sinabing kung gusto niyang makita si Brixton. Kailangan niyang bumaba ng Baguio dahil nasa mansyon ito. Wala siyang inaksayang panahon. Agad siyang bumaba ng Baguio na gumamit pa ng chopper upang makarating agad. Daddy!
Hindi na magawang makapagsalita ni Gaston na niyakap na ng mahigpit ang anak na sobrang miss na miss niya. Namasa ng bawat sulok ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya na huwag ipakita sa mga magulang ni Nati na kasunod ng kanyang anak ang kanyang pagbagsak na sanang mga luha. I miss you so much, Daddy! Niyakapan ni Brixton ang kanyang mga munting braso sa kanyang leeg. Tumayo na si Gaston sa pagkakaupo, buhat ang kanyang anak. Kinakailangan niyang huminga upang maibsan ang paninikip ng kanyang dibdib. Tinignan niya ang mukha ng anak na kahit 6 na buwan niya lang hindi nakita. Ay alam niyang marami ang nagbago sa mukha niya. Sobrang namiss din kita, Brixton. Garal-galang tinig na tugon ni Gaston na pinupugna niya ng halik sa pisngi.